Magandang araw po at welcome sa Ka-Senior Life Wisdom. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong matutunang kaalaman na makakatulong sa ating mga ka-senior at sa kanilang mga pamilya. Sa pagtanda, may mga bagay na hindi mo dapat hayaan kahit pa sa sarili mong anak. Ang video na ito ay para sa mga Filipino seniors, mga magulang, at maging sa mga anak na nais matutong rumispeto, magmahal, at magtakda ng tamang hangganan. Marami sa ating mga magulang ay tahimik na naghihirap sa loob ng sariling tahanan, hindi dahil wala silang anak, kundi dahil hindi nila alam kung paano magsalita kapag nasasaktan na sila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na pagtrato na unti-unting sumisira sa dignidad, kapayapaan at kalayaan ng isang nakatatanda. At higit sa lahat, matututunan mong manindigan, magtakda ng boundaries at piliin ang dignidad. Una, yung anak na sumisigaw at minamaliit ang magulang. Hindi kailanman tama ang pagsigaw, pag-insulto at pagkukumpara. Ang salita ay may bigat. At ang sakit mula sa salita ay hindi basta nawawala. Kung may hindi pagkakaunawaan, usap ng mahinahon, hindi sigawan. Ikalawa, yung anak na kontrolado ang bawat galaw ng magulang. Saan ka pupunta? Huwag kang lalabas. Ako ang mas nakakaalam. May hangganan ng pag-aalaga. Iba ang pag-aalaga. Sa pagkontrol, ang magulang ay hindi bilanggo sa sarili niyang bahay. Ikatlo, yung anak na pinagbabawalan magsalita ang magulang. Kapag may dinaramdam, may opinyon, o may gusto sanang sabihin, sinasabihan ng, "Huwag na, wala ka nang alam." Ito ang unti-unting sumisira sa confidence at self-respect ng nakatatanda. Ang may edad, may karanasan, at ang karanasan ay karunungan. 4, yung anak na pinaparamdam sa magulang na pabigat siya. Ito ang pinakamabigat na sakit para sa magulang. Dahil binigay mo ang buong buhay mo sa pagpapalaki, pag-aalaga at sakripisyo. Hindi ka pabigat. Ikaw ang ugat ng pamilya. 5, yung anak na inuuna ang pera kaysa sa pagmamahal at paggalang. Hindi mali ang tumulong sa gastos, pero mali ang pagturing sa magulang bilang ATM, tagaluto, yaya, o taga-alaga ng apo na walang pahinga. Ang magulang ay tao, hindi serbisyo. 6, yung anak na walang oras makinig. Minsan, isang kwento lang na pinakinggan ang nakapagpapagaan ng loob ng matanda. Hindi lang katawan ang tumatanda, puso rin. At ang puso ay humahanap ng malasakit. Pakatandaan, may edad ka man, karapat-dapat ka sa respeto. May uban ka man, karapat-dapat ka sa dignidad. Kung masakit na, kung mabigat na, kung hindi na tama, may karapatan kang magsalita. May karapatan kang magtakda ng hangganan at may karapatan kang pumili ng kapayapaan. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like at i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong magulang at ka-senior na maprotektahan at mapakinggan. Mahalaga ang tinig mo, mahalaga ka, at karapat-dapat kang mahalin ng may respeto. Hanggang sa susunod, ingat po tayo lagi at God bless.